Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang natin itong reaksyon ni Vice President Sara Duterte dito sa pagkatanggal ng kanyang confidential funds. Dito, sinasabi niya na pinupolitika lang siya. So, napakaagang pamumulitika ang ginagawa sa kanya ng mga kanyang, sabihin natin mga magiging detractor niya itong sa kanyang administrasyon. Siyempre, alam naman natin na sa susunod na presidential election, number one na magiging candidate yan si Vice President Sara Duterte. Siyempre, wala naman siyang ibang pwedeng takbuhan na mas mataas na posisyon kundi presidente na. Siyempre, Vice President ka, siyempre, ang i-aim mo dyan yung medyo mataas na. Yun yung pagiging presidente. Siyempre, alam naman natin na sinabi nga ni Pangulong Duterte na itong ating House Speaker na si Romualdez, may plano rin maging presidente. So, sigurado naman tayo doon dahil dati pa itong sinabi kay Pangulong Duterte na gusto niya maging presidente. Kung ninyo maaalala, di ba, doon pa lang sa nakaraang administrasyon ni Pangulong Duterte, itong si Romualdez gusto na rin maging House Speaker. Yun nga lang, hindi siya napagbigyan gawa ng ang pinaka minamanok ni President Duterte nung time na yon is si Lord Alan Velasco at si Alan Cayetano. Di ba? Kung naalala nyo, term sharing sila doon, 3 years. So, nauna si Cayetano, sumunod si Lord Velasco. Ngayon, yung napunta kay Romualdez, is yung Deputy House Speaker. So, doon siya napunta. Kaya ngayon, nung nanalo na si President Bongbong Marcos, yun yung pagkakataon niya na maging House Speaker. Siyempre, pinsan niya yung presidente, malamang sa malamang na pwedeng posibilidad na nirequest niya kay Pangulong Marcos na siya yung gawing House Speaker. So, nagkatotoo yung gusto niya mangyari. So, syempre, bilang House Speaker, mag-aim ka naman na mas mataas na posisyon. Diba? Pwede siyang mag-Vice President, pwede siyang mag-Senador, pwede siyang maging Presidente. Pero sa pagkakaalala ko, dati nang tumakbo to sa pagka-Senador, na-olats lang. Kaya ngayon, ginagawa niya ngayon, dahil siya ang House Speaker, nagpapabango na masyado. Yun nga, gaya nga sinabi ni Vice President Sara Duterte, pinupolitika na agad siya. Which is napakaaga pa. Kasi magkakaroon muna tayo ng midterm election bago ang presidential election. So dito parang nangyayari, ang ginagawa ngayong diskarte, maaga pa lang binibinay na si Vice President Sara Duterte. Ano ibig sabihin ng binibinay? Ibig sabihin ito, sinisiraan na, pinipilayan na, para pagdating ng presidential election, basag na. So, mahihirapan ng makabangon. Pero, syempre, Vice President yan, Duterte yan, so, mahirap tibagin. So, panoorin natin itong banat ni VP Sara sa mga, especially dito kay Romualdez. Maliit na hamon sa pamumulitika. Yan ang sinabi ni Vice President Sara Duterte matapos tanggalin ang inihingi niyang confidential funds sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Hindi pa oras ng pamumulitika. Ito ang sagot ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte matapos siyang hindi pagbigyan ng Kongreso sa inihirit niyang confidential funds sa susunod na taon. 650 million pesos ang kabuuang hinihinging confidential funds ng DISE. 500 million. Biruin nyo at, ang inihingi lang confidential funds dito ni VP Sara ay 650 million. Pero ang Kongreso, ang kanilang confidential funds, extraordinary funds at intelligence funds ay umaabot ng 1.6 billion. Tingnan niyo pagkakaiba ha. Yung Kamara, yung Congress, ang kanilang confidential funds, intelligence funds, saka yung kanilang extraordinary funds, 1.6 billion. Ngayon, si VP Sara, ang hinihingi niya lang ay 650 million. So, napakalayo ng diferensya pero hinarang.
Diba? Ngayon, 'di ba, sinabi pa nga ng Secretary General ng Kamara na ililipat naman daw kasi yung budget ni BP Sara sa West, yung kumbaga yung humahawak sa West Philippine Sea, yung issue diyan. Doon daw dadalhin yung budget niya. Na which is, sabi nga ni Harry Roque, sino bibigyan mo na intelligence funds sa West Philippine Sea? Wala naman, 'di ba? Ang kailangan natin diyan is yung mga equipment. Pero magkaiba kasi yung pag-allocate ng budget diyan. Hindi pwede yung kukuha ka ng budget tapos ililipat mo. So, magkaiba yun. So, tuloy natin to. Pesos sana dyan ay sa Office of the Vice President, habang 150 million pesos naman sa Department of Education. At kahit inalis na ang kanyang confidential funds, nagpasalamat pa rin si Vice President Duterte sa mga sumuporta sa kanya. Sa kanyang pahayag ngayong araw, sinabi ng bise na naiintindihan niya ang pagkadismaya ng ilan tungkol sa pakikialam sa budget at sa confidential fund. Pero giit niya, maliit lamang ang anyay mga hamon na ito sa pamumulitika kumpara sa mas matinding pagsubok sa ekonomiya bunsod ng mga gyera sa Israel at Ukraine. May oras din daw para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika. Wala pang pahayag ang Kongreso at ilang miyembro nito kaugnay sa sinabi ng... Kita mo, biglang nag-react kagad ang Congress. Wala naman siyang binabanggit kung sino yung tao dito na namumulitika. Pero pumalag kagad ang Congress, itong mga congressman. Panoorin nyo kung sino yung pagtatanggol nila rito. Vice Presidente. Pero ngayong araw din, nagpahayag ng suporta ang ilang mambabatas kay House Speaker Martin Romualdez. Kabilang dyan ang District Representatives ng Eastern Visayas. Sa isang joint statement, sinabi nilang nagpakita ng kahangahangang dedikasyon si Romualdez para pagsilbihan ang mga Pilipino. Diba? Itong mga kongresista ay nagsipsipan na agad kay Romualdez. Bakit? Kung ninyo maalala, sinabi ng Secretary General ng Congress na bawat congressman meron tigpa 5 million na budget na extraordinary funds. Bawat kongresista, ha, siyempre kung sisipsip ka kay Romualdez sa House Speaker, matik meron ka ng 5 million na extraordinary funds sa loob ng isang taon. Ngayon, yearly binibigay ang mga budget na yan. Hindi yan yung per term, hindi yung buong term. Ano yan? Per year. So, ang isang congressman, meron siyang 3 taon sa kanyang term. So, 5 million times 3. So, matik, malinis na 15 million na ang kanyang magiging budget na hindi natin alam kung paano nila gagamitin. Kasi hindi naman pwede yan busisiin dahil ang kailangan lang requirement sa liquidate ng kanilang budget sa extraordinary funds ay pirma lang. Naturalmente, itong mga kongresista, magkikipagsipsipan na to. Siyempre, kailangan madikit ka sa House Speaker para yung budget mo, dire-diretso. So, parang kailangan yung biyaya ito dire-diretso. Ganyan kasipsip ang mga kongresista na yan. Diba? Tapos, tingnan nyo yung sasabihin nila rito. Naging instrumento rin daw si Romualdez para maging produktibo ang kanilang mga sesyon sa Kamara. Sinuportahan din ng Cebu Bloc at Bohol Representative si Romualdez dahil sa anilay huwaran niyang pamumuno sa Kongreso. Nagbabalita mula. Huwarang pamumuno daw sa kanyang Kongreso. Nakita nyo? Ganyan kasipse para daw maging produktibo yung kanilang session sa Kamara. Pinasasalamatan daw nila si Romualdez dahil sa magandang paghawak niya. Lokohin nyo, lelang nyo. Dahil binigyan kayo ng budget na pagtigpa 5 billion every year, kaya kayo nagsisipsipan, kaya mabango sa inyo si Romualdez. Pero kung kayo hindi binigyan ng budget niyan, sa tingin ko hindi kayo magsasalita hindi kayo magbibigay ng statement na ganyan. At isa pa, tingnan nyo, sino lang ba nagbigay ng statement na ganyan? Ilan lang naman, di naman buong buong kongreso eh. So yun pa lang yung mga sipsip na talaga pinupuri ng todo si Romualdez. Kaya ngayon pa lang, itong si Romualdez may pwesto na sa mga kongresista. Para syempre, pag tumakbo na sa mas mataas na posisyon, meron na siyang mga kaalyado nasa baba. Na syempre, yan na yung lalakad ng mga grounds para ikandidato siya.
Which is si VP Sara hindi niya ginagawa. Kaya ang ginawa nila ng Kongreso, tinanggalan ng budget ang OVP ni VP Sara at ang DepEd para siyempre hindi siya maging productive na ahensya. Siyempre, kung kulang nga yung budget mo, paano ka magiging productive? So, gagawin yan para maging hindi ka maging productive, wala kang budget, tatanggalan ka, babawasan ka. So, kakapusin yung magiging mo, yung kahit gaano ka kagaling, kung kulang yung budget mo, medyo mapipilayan ka. Pero, etong pinakamaganda dito, Sara Duterte po yan. So, kahit anong gawing bira nila dyan, hindi sila magtatagumpay. Tingnan nyo na lang itong naging announcement, yung naging pahayag ni Pangulong Duterte, di ba? Nawindang ang buong kongresista, ang buong kongreso nawindang. Sa sinabi niya, ang pinakakurap na ahensya ng gobyerno ay ang ating kongres. So, abangan natin itong mga susunod pang mga balitan to para sa maging mas produktibo pang mga pananaw natin. So, maraming salamat po. Sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.